allergy skin test, no? Okay. It's either lalagyan ng drops dito ng mga allergens, yung mga extracts ng food tsaka inhalants. Tapos with a very, hindi siya sharp ha, yung medyo blunt lang na ginagamit namin na lancet, i-scratch siya. Then mga after 15 to 20 minutes, makikita mo na kung nagre-react, nagkakaroon ng pantal. Sakit? Hindi naman gaano. Gaano? Kakayanin ng ordinaryong Sure, tao? kahit bata pwede. Kahit bata pwede, okay. Tapos yung isa, yung specific IgE, blood test. So kunwari hindi niya kayang mag-skin test or maraming rashes, hindi ma-stop yung medicine. So kukuhanan ka ng blood, then papadala sa mga labs na may special test na yon, yung specific IgE. Ma-identify sa blood mo kung may mga antibodies ka doon sa mga potential na mga allergens na yun. So at least alam mo kung anong iiwasan mo. Abi. Kapag nag-manifest na, nag-allergy ka na, ano ang dapat gawin? Okay, unang-una ay unang-una kung emergency kailangan treat una, yun ang number one, i-treat mo yung symptoms. Pangalawa, kailangan ma-investigate mo kung ano yung naging cause, kung ano yung sanhi para maiwasan mo na. Kunwari pamamantala. Di ba yung unang manifestation, minsan balate. Makati. Anong gagawin pag ganun? Okay, pag ganon, unang-una kailangan gamot nga para ma-relieve kasi para hindi na lumala pa, baka dumami pa, no? Pangalawa, identify mo, check the history. Siyempre with the help of the doctor or kung ikaw, isipin mo, ano bang ginawa mo? Minsan yung napagbibintangan yung pagkain, dati ko naman kinakain to, bakit ngayon nag-allergy ako? Pero yun pala, pag ni-review yung history, nag-inom pala siya ng gamot, no? Like nag-infection, nag-antibiotic, or nag-headache, uminom ng pain reliever. Yun pala, dun siya nag-allergy. O kaya yung iba naman, may bagong pet, may carpet, Yung tapos balahibo. nag-allergy na siya sa dust. Dust. Yun. Hindi, I think ang pinupunto ni Ate B is, meron bang parang first aid yan na lumabas yung rashes, lumabas yung kati, without first going to the doctor, ano bang home remedy? Kung alam mong medyo allergy ka, dapat lagi ka na lang may dalang Histamine. Histamine. Antihistamine. Oo, So, kailangan meron ka nun. meron. At kung severe yung allergic reaction mo, meron kang daladalang injectable for emergency medicine. May problema tayo dun kasi alam mo kung ano ginagawa ng iba. Halimbawa, allergic sa seafood. Kung gagawin, dahil natatakam sa seafood, bago pa siya kumain, turok o di kaya inom. Para kumbaga may pananggalang siya doon sa Pwede ba mali yun to, di ba? Mali. Mali yun. Hindi namin ine-encourage yun kasi minsan nga severe ang allergic reaction. Kung uminom ka ng gamot, parang namamask, natatago yung totoong reaction. So yung baka yung heart mo or yung lungs mo nagsasara na pala, hindi mo alam kasi wala ka namang symptoms sa balat kasi uminom ka ng gamot. Kaya medyo dangerous yun. Kaya dinidiscourage. Masarap eh. Ano ba yan? Agad ba umatake ang allergy? Or may mga sintomas kang It takes pwedeng time. bantayan? Yung early phase, usually within 30 minutes to an hour, may reaction. Tapos, after that, parang magkakaroon uli ng another second wave ng reaction, yung late phase, mga after 8 to 12 hours. Ngayon, meron namang iba, let's say food or yung gamot. Pag ininom niya, wala ka agad. Pero kasi yung breakdown products pa niya, sa loob yung nag-metabolize yung mga substances na to, doon pa lang siya mag-a-allergy. Kaya minsan it will come a few hours after. Pwede, After akala mo 1 hour, okay. Akala mo okay ka, pwedeng mamaya ka pala atakihin ng allergy mo. Meron pong nagpadala ng kanilang mga tanong sa ating Facebook. Unahin natin yung kay Jean Chuamako. Ano po ang pwede namin gawin para lumakas ang katawan namin upang malabanan yung allergies? Siguro ang unang tanong muna is, kaya mo bang labanan yan? Immune O system. hindi mo kaya labanan yan? Kasi unpredictable ang allergy. Pero ang palagay ko ang masasabi dyan ay unang-una, stay healthy para hindi yung immune system mo. Kasi minsan nga pag nagkaroon ng major changes sa buhay or yung sa katawan, humina yung immune system, minsan doon na natitrigger. So palagay ko yung as you lagi sa lahat sinasabi natin kailangan maganda ang immune system mo, wag kang magpuyat, wag kang wag mong i-trigger yung sarili mo sa araw-araw ito kakainin mo kasi mako-overwhelm yung system mo, pwede talagang ma-trigger yung allergy. Yung sabi nga ni Jean daw, college pa lang nagkaroon na daw siya ng allergy sa
alikabok, Ayun. usok, pabango at iba pang pollutants. Kapag daw Rhinitis. bumabiyahe papuntang Maynila, lumalabas ang pantal. Kapag nagkamali ng inom ng gamot, namamaga ang buong katawan, pati daluyan ng hangin, kaya daw kailangan ng steroid Sobra injection. naman, Ginagawa steroid. ba yun? At kapag daw kulang sa tulog, umaatake din ang pagbabahing daw niya. Tingin ko maraming organ system niya yung tinamaan eh. Kasi sabi niya nagbabahin, nagdasara yung daanan ng hininga. Namamantal. Tapos namamantal, no? Yun, so kailangan kung alam na niya yung triggers, iiwasan niya. Tsaka minsan, yung tinatawag na priming effect, yung tolerance mo sa allergens mababa kasi hindi well controlled. So, yun ang unang-unang dapat niyang gawin. Well controlled ang kanyang allergy at kung kinakailangan, siya ay magpa-immunotherapy, yung allergy shots, no? Para ma-immune siya dun sa mga iba. Oo, kasi severe niya yung allergic reaction niya eh. Steroids ba daw? Nakaka-apekto ba daw sa fertility? Okay, yung steroids, parang kailangan pwedeng inumin yan, best treatment din for allergy, pero limited lang. Kailangan like within 2 weeks or not more than a month kasi maraming side effect ang steroid. Hindi lang yung fertility ang naapektuhan. Catherine Plaso, meron po ako Napaka-killjoy mo. pamangkin na may allergy naman sa hangin. Hangin! O, huwag kang huminga. Oh my gosh, paano naman kayo hinga? At yung anak ko naman, allergic naman sa diaper. Ano po ang mainam na gawin para sa mga allergies tulad nito, Doc? Okay, yung allergy Hangin sa muna, hangin, palagay ko yun yung mga inhalants na sa air or kaya tawag aeroallergens or inhalants like pollens. Ayan, or Not dust. necessarily yung hangin niya. Hindi ganyan. hindi. Yung Wala specific naman. na. Okay, kasi mamamatay naman siya. Hindi siya Yes, so hinihinga. it's in the air like Lagyan mo sa seasonal ba? laboratory. Kung panahon ng kogon, yan, pwede. tama, Tapos tama. yung kapok. Tapos yung isa naman sa diaper, kailangan ma-qualify yon. Kung yung diaper ba, usually contact allergy yon o kaya kung nabababad sa ihe, baka naman may fungal infection. So, Yes. kailangan ma-check up ng kanilang doktor. O, maglampin siya kung ano, Oh, di ba? yeah. Pwedeng Kung lampin, allergic oo. dun sa material na ginagamit, pwede yun contact allergy. Tanong naman ni Risa Albotra, kapag kumakain ako ng manok o kahit anong klase ng malansa ay kinakatin na ako ng sobra, matagal mawala ang kate. Help po please kasi di ko makain ang gusto kong kainin. Yeah. O, paano? Palagay ko yung sa kanya, sabi niya matagal mawala yung kati. Baka yung atopic dermatitis or atopic eczema or skin asthma naman ang tawag. Yun yung parang mga butol-butol or parang medyo dry, yung chicken skin, mga ganon, or dito. May, ano yung specific places dito, nagaganyan sa ko. alak-alakan, Oo. tsaka sa leeg, Allergy no? pala. Pag kumain ka Oo. doon, pag kumain So, ka, Malamig or mainit. kailangan yon maganda ano talaga siya, ma-evaluate, ma-allergy skin test para ma-identify kung ano yung mga dapat iwasan tapos mabigyan siya ng proper medicine. Kasi yung atopic dermatitis, pag sobrang nanunuyo yung balat mo, ang tendency mo, kakamutin mo. Oo, may Pag irritate. kinamot mo, nagda-dry lalo, nagka-crack Dudugo. yung skin, Oo. the more it becomes itchy, the more you will scratch. Tapos nangangapal, parang vicious cycle. So, kailangan ma-stop yun para ma-relieve siya. Doc, quickly lang, yung ganyan, kunwari sa balat lang na pakonti-konti, pwede bang maging atake rin sa yung paghinga? Puso? Pwede ba yun? Hindi naman usually yun. Oo. Buti naman. Pero, ibig sabihin, basta allergic tendency, there's a possibility, pero hindi automatic na Oo. related. Maraming salamat po.